Pilipinas, ayan, nakikinig na po sa atin ang Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee na nakatutok po sa atin. Magandang araw po sa inyo. Si PBBM, ganito yung gagawin sa military. First time natin itong narinig kasi madalas natin marinig, modernization. Wala namang mali sa modernization. In fact, kailangan natin yan eh. Upgrade tayo ng mga military equipment, purchase ng mga makinarya, etc. Wala namang mali doon. Actually, yan nga ang gusto natin eh. Kasi kulang tayo dyan. Pero hindi lang yan yung gustong gawin ni PBBM. Dito mo makikita na iba yung isip niya sa isip ng mga nagdaang presidente. Kasi for the longest time, panahon ni Gloria, era, Pinoy, Duterte, puro modernization, pag-improve ng mga kagamitan. Pero hindi lang yan ang kailangan natin. At na-point out ito ka-coffee ni PBBM. Ito yung babaguhin niya. Ito yung gagawin niya sa military natin. May natitira pa siyang 3 taon at sinisimula na po itong i-implement. Ano ito ka-coffee? Headline, nasa politico.com. Beyond just equipment. Hindi lang equipment na kailangan natin. Let's move away or move forward aside from equipment. Marcos says, AFP modernization must transform military thinking and operations. Mindset ka-coffee. Yung pag-iisip, estilo, mindset ng mga sundalo, thinking, yung kanilang way of operations, yan ang dapat baguhin. Na hindi natin napo-point out yan, na hindi natin napagbibigyan ng pansin for the longest time. Dahil lagi tayo nakafocus doon sa equipment, military equipment, purchase ng mga baril, mga etc. Di ba? In fact, nakasama pa nga tayo dyan eh. Nasaksihan natin yung pag-purchase ng mga pag-scout ng mga equipment sa Croatia. Naka-attend tayo dyan sa Croatia kung paano sila nag-scout ng mga makinarya na posibleng bilhin. Actually, iba doon, na-deliver na. President Ferdinand Marcos Jr. will continue pursuing a self-reliant defense posture for the Philippines to reduce its dependence on other nations, including a transformation of how the military thinks, acts, and operates as a unified force. Yun ang kailangan din Hindi lang puro kagamitan 1, dapat hindi na tayo dependent sa ibang bansa. Kailangan natin palakasin yung sariling atin. Hindi na tayo lagi nakasandal sa totoo lang sa Amerika. Pero as of the moment, kailangan pa natin itong mga partners natin, iba't ibang mga bansa. Pero dapat may direction tayo na maging independent tayo. Tumayo tayo sa sarili nating paa. Yan ang ginagawa natin. Modernization, isa yan. Pero importante din na baguhin yung pag-iisip, how the military thinks, how the military acts, and how the military operates. Yan ang mga babaguhin po. Kailangan as a unified force. Hindi nagkakanya-kanya. Di ba? Iisa ang goal. Protektahan ang Pilipinas, protektahan ang soberanya. Yun. Hindi yung kalat-kalat tayo. May iba kasi dyan ang gugulo. Di ba? Nagre-recruit ng mga kakampi nila kasi gusto nila mag-kudita. Ito mga opisyal ng sundalo sa administrasyon. Nako, dapat hindi ganyan. Solid ka dapat. Di ba? Yun ang ini-instill ng ating presidente sa ating mga militar. The president gave the assurance during the 89th anniversary celebration of the Armed Forces of the Philippines in Camp Aguinaldo, Quezon City, ngayong araw po mismo, Biyernes. In his speech before government troops, Marcos reminded the military that they should understand their role in the rapidly changing modern age and address evolving challenges which are sometimes complex, multifaceted, and at times invisible. Ang bilis magbago ng landscape Diba? Hindi na lang yung typical na yung kalaban natin, yung mga nasa bundok. Hindi na ganyan. Sa digital world, marami-rami naka-coffee. Nag-i-evolve yung mga problema, nag-i-evolve yung mga conflict. So dapat mag-evolve din yung ating pag-iisip. Hindi na laging combat, physical na combat. Di ba, makipag-arnis ka, makipagbolo ka, makipagbakbakan ka sa kagubatan o sa kabundukan. Hindi na yan. Nag-evolve tayo. Yes, nag-exist pa yan. Naakyat nga natin yan Napuntahan natin yung kuta ng mga NPA dyan sa Bukidnon Pero hindi na lang yan lagi ng problema natin kasi marami sa kanila nagbalik loob na sa gobyerno. Gusto na nila ka-coffee na mamuhay ng tahimik. Siyempre, nagkakaroon na rin sila ng pamilya Gusto na nila maranasan, magkaroon sila ng normal na trabaho, kumita ng tama para sa kanilang mga pamilya. Nagbabalik loob na, nag-i-evolve. At tulad ng sinasabi ng ating presidente, kailangan mag-evolve din tayo ng pag-iisip.
Diba? Hindi na laging bakbakan. Kasi sabi niya, yung iba complex, multifaceted, yung iba invisible, yung kalaban natin baka invisible na. Nasa digital world na. O dapat mag-adjust din yung ating mga militar. This administration is committed. Yan, pagtitiyak po ng presidente yan. Committed po ang administrasyon na ito to ensure that you are prepared for the future through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program. Oh, ngayon ko lang narinig ito. Ka-coffee, sa tagal-tagal natin sa gobyerno na nagbabantay. Oh, ngayon ko lang narinig to. Ewan ko sa inyo, ka-coffee, kung bago ito. Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program. Kasi laging AFP modernization naririnig natin eh. May ganito pala oh. Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program. We aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities, sabi ng ating presidente. Hindi na lang lagi tayo nakaasa sa iba't ibang partners natin. Dapat tumayo tayo on our own. Yan ang goal. At least may target tayo, may ideal tayo, may pangarap tayo, hindi laging, di ba alam kung saan tayo patungo, di ba? Ay, pagka-ambitious. Siyempre, tatawa yung mga DDS dyan. Sabi naman ng DDS dyan, ambisyoso naman yung presidente nyo. Paano tayo magiging self-reliant? Wala nga tayong pera. Eh, yan kayo, kasi hindi kayo nakaupo. Kaya ang gagawin nyo lang, i-bash yung nakaupo. Diyan kayo magaling. E paano pag nangyari yan? O, makinabang ka rin dyan. At least sinimulan. Hindi mo man ma-achieve yan during this administration. At least this administration, sinimulan yan. O, paano yung susunod na administrasyon? Hindi mag-benefit na lang siya dyan. At least may ginagawa. Diba? In fairness kay Gibo Teodoro, mahusay itong si Gibo Teodoro. Tahimik lang yan pero kumikilos at may alam. Diba? Yung mga programa, hindi na lang yung traditional na puro pare-pareho lang. However, the chief executive pointed out that modernization is not simply about acquiring advanced equipment, but about transforming the way we think, the way we act, and the way we operate as a unified force. Oh, talino ni PBBM dyan ah. Hindi lang lagi acquisition ng equipment. Pag sinabi mong modernization, acquire ng equipment, dapat baguhin din natin yung ating pag-iisip kung paano tayo kumilos at paano tayo mag-operate as a unified force na nagkakaisa, nag-uusap-usap tayo. Actually, hindi lang sa AFP. Remember, yung operasyon ng mga law enforcement agencies, PNP, NPDEA, nagbakbakan, dapat bang mangyari yan? Malaking kapalpakan yan, ka-coffee, sa operations. Diba? Ayaw natin mangyari yan. Gusto natin unified. Nagkakaisa. Hindi lang ang AFP as a whole. Ang Pilipinas sa kabuuan. Kasama ang iba't ibang law enforcement agencies, dapat nagkakaisa yan. May sharing of intelligence. Kasi kung tapat lang lahat ng mga tao dyan, hindi ka mag-aalangan mag-share ng intel eh. Kasi syempre, iniisip din ng iba dyan, paano pag-share natin yan? May mga taksil dyan sa atin, o, di ba? Hindi mabuko yung operation natin. Yun ang dapat baguhin. Hindi ito madali, ka-coffee. Culture ito eh. Kultura ito ng mga militar. Kultura ito ng AFP na the president is trying to change. Hindi ito basta-basta. Mahirap-hirap yan. Ang importante dito, sinisimulan. Ambitious to, ka-coffee, sa totoo lang. Ambitious itong gusto ng ating presidente. Pero importante sinimulan. Doon tayo, sinimulan. To enhance our capabilities. Si PBBM yung nagsasalita dito ha. To enhance our capabilities and preparedness, we are harnessing the latest technologies, reinforcing our strategies, di ba? And enhancing the skills of every soldier, every sailor, every airman. This ensures that we are ready to succeed in the battles on the field and in cyberspace for the peace of mind of our people, sabi po ng presidente. Yan yung bagong cyberspace, yung bagong arena, yung cyberspace na yan, kalaban mo dyan yung malware attacks eh. Diba? Digital. Papasukin ka, i-hack ka, i-infiltrate yung mga systems. Yan ang dapat na pinagtutuunan din natin ng pansin. He urged the military to remain true to the values of honor, compassion, and humanity and serve as the embodiment of the Filipino spirit that stands firm against oppression, adapts to the demands of the time, and always places the welfare of the nation above all else. Oh, wag magpadala. Kung hinire-recruit kayo ng kabilang grupo na mag-aklas kayo sa gobyerno, aba isipin ninyo,
ang inyong sinumpaang tungkulin? Sino po protektahan ninyo? Ang taong bayan. Yung mga tao na yan na nagre-recruit sa inyo, taong bayan ba ang gusto? Protektahan ng mga yan? Hindi. Gusto nilang maupo. Diba? Gusto nga nila agawin yung trono ng administrasyon, ng chief of staff. Diba? Ng commander-in-chief. Tapos sasanib kayo doon. Oy, ingat-ingat. As we do this, we stand behind you. We will provide the tools, the resources, the support necessary to help you succeed. In fairness, yung commitment na yan ng presidente, nandito kami para tulungan kayo. Ibibigay namin yung tools na kinakailangan ninyo. Ibibigay namin yung resources na kinakailangan ninyo. Kasi hindi pwedeng salita lang tayo ng salita. Sasabihin lang ng presidente, kailangan natin magbago ng pag-iisip, kailangan natin magbago ng aksyon. Tapos wala siyang gagawin. Diba? Wala siyang contribution. The commitment ng presidente yan. Kami ang bahala sa inyo. Mayabang ang dating, pero yun ang kailangan. Actually, hindi na nga mayabang eh. Firm ang dating. Kami bahala, magpo-provide kami ng tools, magpo-provide kami ng resources. Kasi kayo yung sumasabak dyan eh. We will ensure that your sacrifices are met with tangible actions, the modernization of our assets, the protection of your family's welfare, and the recognition of your invaluable contributions to our shared future, sabi po ni PBBM. At the same time, he also gave credit to the AFP for becoming an agile and responsive force attuned to the shifting demands of our security landscape. May nabasa ako isang balita ka-coffee na sinasabi naman dyan na hindi na natin kailangan mag-loyalty check sa hanay ng mga militar. Kasi, imbento-imbento lang naman yan eh. Nanggugulo lang yan eh, yung mga nagsasabi na may mga baga-aklas na opisyal. Imbento-imbento lang nila yan. Hindi na raw po kinakailangan ng loyalty check dahil loyal yung mga sundalo, mga opisyal ngayon, loyal yan sa administrasyon. Kasi hindi man nila nakikita na pinapabayaan sila. Hindi man nila nakikita na magnanakaw itong administrasyon na ito. Hindi man nila nakikita na abusado itong administrasyon na ito at kinakailangan patalsikin. Kung makikita nila yun, bakit hindi sila mag-aaklas? Bakit hindi sila magkukudita? May mga ilan-ilan, siguro, 2, 3, 4, 5 yung loyal sa previous administration. Ayan, pag kinausap, sige, sasama. Diba? Pero mga ilan-ilan lang yan. As compared to the majority of officials na ang loyalty, nasa bansa. Diba? Wala sa previous administration. Dapat doon naman talaga sila loyal eh. Sa bansa, sa mga Pilipino, doon sila loyal. Hindi na kinakailangan mag-loyalty check. Sabi ng AFP dyan. Dahil malinaw naman yan. Yung iba dyan ang bubudo lang. Yung iba dyan ang gugulo lang. Bago to ka-coffee ha, bago itong sinasabi ng presidente. Ngayon ko lang din narinig ito. Mag-focus tayo, baguhin. Actually, itong statement ito ng presidente, kinakailangan din yan mag-come up with new curriculum. Di ba? Philippine Military Academy. Di ba? Eventually, yung mga nag-aaral dyan, mapupunta, magiging official yan ng iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. I-reinforce yan. Yung curriculum i-reinforce yan para maging consistent doon sa sinasabi ng presidente natin na we need to change the culture. Paano nag-iisip ang isang sundalo? Diba, mahuhusay na yung mga taga-PMA dyan. May mga ilan lang dyan ng mga graduate ng PMA na di mo maintindihan kung talagang nasa bansa ang loyalty. Alam nyo na kung sino yung tinutukoy natin dyan. Diba? Mag-adjust ng curriculum. Officer Candidate Course, yan marami. OCS, OCC, ayan. Dagdagan yung curriculum para pumasok doon. I-revise, i-update para maging consistent doon sa statement ng presidente na baguhin yung the way tayo mag-isip. Diba? Hindi yung selfish. Dapat unified force. Yun yung pinagdidiinan ni PBBM sa kanyang statement Unified. We work together. We operate as a unified force. May ugnayan. Nakikipagtulungan tayo. Hindi tayo acting independently. Kumikilos tayo kasama yung ilan nating mga kasamahan. Di ba? Kailangan ma-instill yan sa utak ng mga sundalo, sa law enforcement agencies, para maiwasan na natin yung mga operasyon na pumapalpak at sumasabit. Hindi lang lagi tayo nakafocus sa modernization. Hindi naman pwedeng kalimutan ang modernization when it comes to equipment ha. Pero syempre, the way we think, importante din po yan. And buti na lang napo-point out yan at buti na lang nasa isimulan na yan.
O siya, sige. Anong komento nyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi nyo? I-share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section nang mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook. Pasuyo na lang po, ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para kayo din po ay updated na every time may mga bago tayong upload, mga usaping politika. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po at kape tayo.